Ang pagkain ay isa sa pinakamagandang regalo na ibinigay ng Diyos sa atin. Pinapalakas nito ang ating mga katawan, nagkakasalo-salo ang mga tao sa mesa, at binibigyan tayo ng kaligayahan sa isa't isa. Nilikha tayo ng Diyos upang enjoyin ang pagkain para sa pagpapalusog sa ating mga katawan. Kaya naman, binigyan niya tayo ng panlasa. Ngunit para sa ilan sa atin, ang magandang regalong iyon ng panlasa at ang kasiyahang dulot ng pagkain ay naging isang kalaban na rin. Ito ay dahil ginagamit din sa Satanas ang pagkain para tayo ay atakihin at linlangin. Paano nga ba gagamitin ni Satanas ang pagkain para tayo ay mapahamak at mapalayo sa Diyos? Kapag iniisip natin ang tungkol sa pagkain, bihira nating isipin na ito ay meron ding espiritual na pakikibaka. Maaaring kumakain lamang tayo ng mga pagkain kinagigiliwan natin nang hindi nag-iisip. Ang pagkain ay isang magandang regalo mula sa isang mapagmahal na ama. Sa Genesis chapter 1 verse 29, pagkatapos sinabi ng Diyos, ibinibigay ko sa inyo ang mga tanim na namumunga ng butil, pati ang mga punong kahoy na namumunga para sa inyong kainin, at ibinibigay ko sa lahat ng hayop ang lahat ng luntiang halaman bilang pagkain nila. Nilikha tayo ng Diyos upang kumain ng pagkain para sa pag-unlad ng ating kamanghamanghang mga katawan, at ito ay isa sa mga bagay sa mundo na hindi tayo mabubuhay ng wala. Ang pagkain din ay nagbibigay ng comfort o kaya naman nagiging kasiyahan sa mga tao, lalo na kapag masarap ang pagkain. Higit sa lahat, dahil sa pagkain, tayo ay nagkakaroon ng enerhiya at patuloy na lumalakas upang magamit natin ito para sa kanyang kapurihan at pagsamba. Ngunit kung ang pagkain ay talagang isang magandang regalo mula sa Diyos, bakit ito ay may koneksyon sa isang espiritual na labanan? Sa kasamaang palad, meron tayong isang kaaway at siya ay tunay. Merong mga paraan ng pag-hijack ni Satanas sa magandang regalo ng Diyos para subukang sirain tayo. Alam na alam ng kaaway ang kahalagahan ng pagkain at ginagamit ito para sirain ang ating espiritual at ang ating kaugnayan kay Kristo Jesus. Gayunpaman, makikita rin natin ang patunay na ginagamit ni Satanas ang pagkain noon pa man. Halimbawa, sa creation ay ginamit ni Satanas ang pagkain para malinlang si Adan at Eva na naging dahilan para sa pagkahulog sa kasalanan. Simula noon ay pumasok ang kasalanan, ang karamdaman at kamatayan. Nakita natin ito na isang dahilan kung bakit nawalan ng buhay ang tao ay dahil sa pagkain. Ang isa pang halimbawa na ginagamit ni Satanas ang pagkain ay noong tuksoy ni Jesus sa ilang, ngunit doon na hindi siya nagtagumpay. Sa Matthew chapter 4 verse 1 to 3. Pagkatapos si Jesus ay dinala ng espiritu sa ilang upang tuksoy ng dyablo. Siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya't siya ay nagutom. Dumating ang dyablo at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ang tinapay ang mga batong ito." Sa katunayan, magpahanggang ngayon ay ginagamit pa rin ni Satanas ang mga taktika na naging matagumpay. Una, kapag ang pagkain ay nagiging dahilan ng gluttony o katakawan, ang Biblia ay nagbabala laban sa katakawan na kalimitang hindi pinapansin. Sinasabi sa Kawikaan chapter 23 verse 20 to 21, huwag kang makikisama sa mga lasenggo at sa masisiba sa pagkain, pagkat sila'y masasadlak sa kahirapan at darating ang panahong magdadamit ng basahan. Habang sinasabi naman sa Kawikaan chapter 23 verse 2, kung ikaw man ay matakaw, pigilan mo ang iyong sarili. Nakakalungkot isipin, ngunit iyan ay maaaring totoo sa ilang mga tao kung saan maaari silang makagawa ng labis na katakawan. Ito ang ugali ng labis na pagnanasa sa pagkain. Halimbawa, ang mukbang o kilala rin bilang eating show ay kilala sa internet bilang pagkain ng maraming pagkain. Ito ay naging tanyag noong 2010 sa Korea. Ang pagfilm sa iyong sarili sa pagbabahagi ng video sa internet na kumakain ng maraming pagkain bilang isang online na audiovisual broadcast. Ang mga sikat na mukbanger ay sumikat sa social media at nakakuha ng higit pang mga views at kita. Gayunpaman, maraming bumabati ko sa mukbang dahil sa hindi malusog, sobra at mga basura na pagkain na sa katotohanan ay humahantong pa sa pagkawala ng buhay. Ang mga tao ay may pagmamalaking kakayahang kumonsumo ng higit na pagkain kahit na nga ito ay nakakasama na sa kanila. Malinaw na ginagamit ito ni Satanas para kumain ka ng labis na pagkain sa paghangad ng pera at katanyagan na humahantong sa kasalanan. Sa Pilipos chapter 3 verse 19, ang kahihinat na nila ay kapahamakan, ang Diyos nila ay ang kanilang tiyan, ang kanilang kaluwalhatian ay ang mga bagay na dapat nilang ikahiya, ang kanilang kaisipan ay nakatuon sa mga bagay na panlupa. Ikalawa, kapag ang pagkain ay nagiging idolo, maaaring ang pagkain ay naging isang idolo para sa ilan. Ilang tao ang kilala mo na may adiksyon sa isang uri ng pagkain o inumin. Maaaring kailangan nilang uminom ng tasa ng kape bawat umaga. Para sa iba ay maaaring ang fast food.
habang ang iba ay maaaring kailangan ng matatamis na pagkain, soft drink at iba pang mga junk foods. Ito ay tunay na nagiging nakasanayan na. Kapag nasasanay tayong kumain ng mga hindi masustansyang pagkain, ang pagnanasa ay palaging bumabalik at napakahirap na hindi kumain ng marami. Ang pagkagumon o diksyon sa pagkain ito ay nagiging idolisasyon. Maaaring hindi natin napapansin na ginagawang idolo na natin ang pagkain. Sa palagay ko, kung tatanungin mo ang sino man sa pagkagumon sa mga pagkain, sasabihin nila na hindi ito maaapektuhan ang ating relasyon sa Diyos. Ngunit habang ang mga pagkain ito nagawa ng tao at adiksyon para dito ay higit na pinagtutuunan natin ng pansin habang ang Diyos ay hindi. Alam mo bang ginagawa ng kaaway ang kanyang plano sa pamamagitan ng pagtulong sa mga kumpanya ng pagkain na umunlad? Ginagawa niya ang kanyang makakaya upang matiyak na mas lumaganap ang mga peking pagkain na ito. At nang sa ganon ay maraming tao ang magkasakit at mawala na sa mundo. Ito ay upang hindi na nila maranasan ang plano ng Diyos sa kanilang buhay. At higit sa lahat ay sisihin nila ang Diyos ng dahilan ng kanilang pagkakasakit. Ang kaaway ay palaging natutuwa dahil nakikita niyang gumagana ang kanyang mga taktika. Tunay nga na maraming tao ang nalululong sa pagkain nang hindi nila napapansin. Ikatlo, kapag ang pagkain ay maaaring maging dahilan para mapahina ang ating espiritual na pakikibaka. Ang mga pagpili ng pagkain na ating dapat kainin ay tunay na nakakaapekto sa ating katawan at kalusugan at higit sa lahat sa buhay espiritual. Ang ilang mga pagkain ay nilikha upang bigyan ang ating mga katawan ng maraming bitamina at mineral at iba pang mahahalagang sustansya. Ngunit habang tumatagal ang panahon, karamihan sa mga tao ay mas kumakain ng hindi masustansyang pagkain. Mas gumagamit tayo ng mga nakabalot at naprosesong pagkain na tunay na may napakaunting sustansya at delikadong mga sangkap para sa katawan ng tao. Ang ating katawan ay hindi idinisenyo upang gamitin ang mga synthetic na sustansyang ito na gawa ng tao. Dahil dito, habang ang ating mga katawan ay lalong nagkukulang sa mahalagang sustansya, nagsisimula tayong makaranas ng mga malalang isyu at sakit sa kalusugan. Bilang resulta, ang ating relasyon kay Kristo ay maaaring masira dahil mawawalan tayo ng focus dahil sa hindi magandang pakiramdam na dulot ng sakit at iba pang pinsala. Halimbawa, isipin mo na lamang kung kailan ka huling nagkasakit at hindi maganda ang iyong pakiramdam. Prioridad ba ang pagsamba, pagdarasal at relasyon kay Kristo? Malamang hindi. Kapag nangyari ito, ang kalaban ay maaaring gumawa ng mahusay na hakbang na ikakapanalo niya sa espiritual na labanan. Ito ay ginagamit ni Satanas para tayo'y mapahamak at tuluyang mapalayo sa Diyos. Ngayon ay malinaw na patuloy na ginagamit ni Satanas ang pagkain para malinlang ang maraming tao. Dahil sa mga pagkain na inyong kinakain, may mga pagkakataon na hindi ninyo alam na unti-unti na kayong napapahamak. At iyon ang gusto ni Satanas. Gusto niya na ikaw ay magkasakit at magkasala at higit sa lahat ay mawala ka na sa mundo na ito. Sa Juan chapter 10 verse 10, ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at sumira. Malinaw na ipinapakita dito na sa pamamagitan ng pagkain ay ginagamit ni Satanas magpahanggang ngayon. Ito ang hindi nagbabagong estratehiya ni Satanas para malinlang at atakihin ng tao. Mga kapatid, wala namang masamang kumain. Ngunit nagiging masama lamang ang pagkain kapag ang isang tao ay sumusobra na sa pagkain at mali ang iyong mga kinakain. Kung alam mo na hindi ito makakabuti sa iyong katawan at kalusugan, huwag mo na lamang itong kainin dahil tiyak na mapapahama ka lamang. Nais ng Diyos na ingatan natin ang ating mga katawan katulad ng sinasabi sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17. Hindi ba ninyo alam na kayo ay templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sino mang mangwasak ng templo niya sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Nais ng Diyos na masumaba pa ang iyong buhay upang ito'y magamit mo para sa kanyang kapurihan at mas makita mo pa ang magagandang plano niya para sa iyo. Pinagpala tayo ng Diyos na punuin niya ang mundo ng mga pagkaing masasarap, masustansya at kasiyasiya. Dapat nating parangalan ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kasiyahan at tamang dami ng pagkain ito. Sinasabi ng Diyos na kontrolin ang ating ganang kumain sa halip na hayaang ito ang kumontrol sa atin. Hindi natin kailangang matalo sa labanan sa espiritual mula sa pagkain. Maaari tayong lumaban sa tulong ng Diyos at manalo. Ang unang bagay na magagawa natin ay ang bumalik sa tunay na plano ng Diyos sa mga pagkain. Ang mga pagkain ito ay dinisenyo upang magbigay ng sustansya sa ating mga katawan, hindi tulad ng naproseso, peke at mga pagkain na gawa ng tao. Idinisenyo tayo ng Diyos. Kilala niya tayo at alam kung ano ang kailangan natin para mabuhay at umunlad. Kaya't ang pagbabalik sa tamang pagkain ay maaaring maibalik ang ating kalusugan. Gayon din upang mabawasan at maiwasan ang malalang sakit. Higit sa lahat,
Kapag kumain ka ng mga kamanghamanghang pagkain na inilaan ng Diyos, gawin mo ito ng may pasasalamat at papuri upang mapangalagaan ang ating katawan. Ang pagkain na may espiritu ng kagalakan, pagpupuri at pasasalamat sa Diyos ay ang pinakamahalagang panlaban sa kaaway sa ating espiritual na pakikibaka sa pagkain. Kaya nga kung kayo ay kumakain o umiinom o anumang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikakarangal ng Diyos. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.